Mauna na kami ha. May flight ako 3:00. Paalam ni Kat kay Fiona nang makauwi sila sa apartment pero hindi na bumaba ang mga kaibigan niya sa sasakyan. Sinuguro lang ng mga iyon na makakasama sa paglabas ni Carla sa ospital. It's been 2 weeks already and she's now relieved, knowing that her sister is 100% safe. Kailangan na lang ni Carla na magpahinga at kumain ng maayos. Salamat sa lahat. Dalaw na lang kapag may oras ha. Hinalikan niya sa pisngi si Kath at lumipat siya sa isa pang sakyan at doon naman hinalikan si Rizzy. Call us if you need help. Don't hesitate. Bilin ni Riz sa kanya kaya tumango siya. Bye. Paalam niya sa mga iyon na umusad na naman ang mga mamahaling sakyan. Nakatanaw siya sa mga iyon habang papalayo na bigla siyang bulabugin ng tawag sa cellphone. Taning niya kaagad kung sino ang tumatawag at sa Terrence iyon. Madaling araw pa lang sa Dublin pero gising ng asawa niya. Asawa niyang parang antamlay parati kapag kausap niya sa cellphone. Halos hindi yun magsalita at parating akala niya ay wala na sa kabilang linya pero nandoon naman pala. Tinatanong niya kung anong problema, wala naman daw. Nakailang tawag na rin ang Mommy Belinda niya at yun ang magiliw talaga sa kanya. Wala daw ang bianan niya lalaki at nasa out of the country meeting. That was the last time she talked to her in-law. Hindi niya alam kung nakauwi na sa Davies. Sasagutin na sana ni Fiona ang tawag ni Terrence pero nabitin siya sa pag-swipe sa cellphone dahil may pumaradang sakyan sa tapat niya. Isang asul na mamahaling sakyan, kabilang sa mga sakyan na naghahatid sundo sa mga best friends niya. Napatingin siya roon at may bumaba na lalaki na kaitim. Binuksan ang panghulihang pinto ng sakyan at mula naman doon ay bumaba ang isang lalaki. Lalaki na kilalang kilala niya, si Lambert. Anong ginagawa ng lalaki na iyon sa Pilipinas? Bakit parang nasa lugar nila? Diretsyong tumingin sa kanya ang mga mata nito at humakbang papalapit, bitbit ang isang envelope. Kay Lambert? Takang sambit niya sa pangalan ng lalaki na paikot-ikot ang mga mata sa labas ng apartment nila. So, this is the place where my fake sister-in-law lives. Kibit balikat nito na may halong pangiinsulto pero nalakayan pa rin niya ang pagkakabukas ng gate at iniisip pa rin niya na patuloyin ito sa loob. Pasok po sa bahay kubo namin kay Lambert. Alok niya at humakbang naman itong papasok pero hindi tumuloy sa loob ng unit. Tumayo lang ito sa terasa at nang makalapit siya ay iniabot dito sa kanyang envelope. 30 million pesos for you to file a divorce or 30 million pesos for you to help my brother. Decide? Signing my business permits. Hindi ka talo rito. Lift off yourselves. You're being an indecent woman, carrying the name Montefalco in exchange for a hefty sum of money. Tanggalin mo sa pangalan mga apelyido ng pamilya ko. There's a way more deserving woman for my youngest brother, and it's one, not you. Tagos na tagos sa mata niya ang hindi pagtitinag na titig ni Lambert. Do this before he throws you. Surely, mas lalo lang nabababa ang pagkatao mo sa ginawa mo. Mamili ka. Nakita niya sa Aling Mildred na nakatayo sa teras sa kabila at nakatitig sa kanya. May mas nakakainsulto pa ba sa ginagawa nito sa kanya? Diretsyong-diretso ang mga pananalita nito at daig pa niya ang kinabog ng turbulence sa aeroplano sa pagkagimbal. Wala itong preno at kahit na ganoon din si Terrence noon, ay mas masakit sa kalooban ng mga naririnig niya ngayon. I told Terrence to sign my permit and promised him that I would never tell her father about his stupidity. Marrying a woman of low quality like you? Sadly, mas pinili niyang huwag permahan ang permit kaysa sa isalba ka sa galit ni Dad. For you. Ask him if you want. Call him if you want. Patuloy nito at hindi na siya makaapuhap ng lakas ng loob na sagutin nito. Nasasaktan na siya, lalo pa at parang malamig nga si Terrence sa tuwing kausap niya. Ibig sabihin ay okay lang doon na masaktan siya basta huwag lang masira ang disposisyon noon bilang mayor. Tama rin iyon pero ang sakit tanggapin na hindi siya una sa priorities. Ang distansya nilang dalawa ay parang mas lalo pang naglayo sa kanila. Hindi rin iyon tumatawag kapag hindi siyang nauna. Effortless, filing of divorce, served right in front of your eye. From Guam. Tumaas ang labi nito kaya mas lalo siyang nainsulto. Masama man ang loob at barado ang lalamunan ay taas noon niyang ibinuka ang labi niya matapos na huminga ng malalim. Hindi ko alam ang dahilan niyo sa pagsasayang niyo ng oras na talaga ipasikaso pa ito sa kung sinong Pilato na kakilala niyo. Pero salamat na rin po, mister.
Ngayon kung wala na kayong sasabihin pa, makakaalis na po kayo at mas pipiliin ko na ang divorce papers kaysa sa tulungan kayong hikayatan ng asawa ko sa kung anong permit ang gusto niyo makuha. Bakit ho hindi ninyo ipapirma kay Moana? Total mukhang malakas naman po siya kay Terrence, katulad ng gusto niyong ipamukha sa akin. Binuklat niya ang mga papel at ang divorce papers lang ang kinuha niya. Good decision. Don't be so easy to get, to have some money easily. Kaya bumababa ang kalidad ng mga babae dahil sa mga tulad mong ibinebenta ang sarili nila para sa pera. Mapang-uyam na sabi pa ni Lombard kaya halos maluha siya. I know you're kind. You're like Terrence's mother. Mukha kayong pera. Tagos sa buto kung makapang-insulto ito talaga, pero tinatablan siya. Nasaktan din siya para sa stepmother niya na sa halip na respeto dahil matanda na ay pinipintasan pa. Bumigay na nga iyon, hindi ba? Kasi hindi kinaya. Siya ay bibigay na rin. Pakiramdam niya dahil puno na rin ang agam-agam ang puso niya. Ano ba talaga siya at ano ang halaga niya? Mas maigi na po na magbenta ng sarili kaysa manggulang ng kapwa-tao at gumamit ng kapangyarihan ng iba para sa mga yaman na gusto nilang makuha. Lumayas na po kayo bago ako tuluyang mawalan pa ng respeto. Maras niyang pinahid ang luha at tiimbagang itong umalis sa harap niya. Teka ho! Pigil niya sa lalaki at nang makalingon ito, ay agad niyang pinunit ang tseke na nakakabit sa papeles ng diborsyo. Kung makikipaghiwalay siya, gagawin niya iyon para sa sarili niya at hindi dahil sa pera. Iniwan niya ang blank check na ibinigay ni Terrence sa kanya dahil hindi kayang tumbasan ng euro account ang pagmamahal niya. Kaya lang ano nga bang tingin niya sa sarili niya kung sa bentahan siya nag-umpisa? Terrence hasn't proven anything yet, and how would she even know her worth as a woman if she'd remain a Montefalco? Nakatali siya sa asawa niya sa papel pero parang may ibang nagmamay-ari naman sa puso noon at sa isip. They enjoyed his warm bed, but is that all her work? Anong mukha naman ang iharap niya sa Daddy Davis niya? Baka alisan pa noon ang lahat ng mana sa Terrence kapag nalaman ng totoo. Kaya mabuti na rin na kusa na niyang hiwalayan para makita ng matanda na siya ang gustong kumalas. Terrence can't stand without his inheritance and his power. She can survive on her own. Sanay naman siya na naghihirap, kaya maano magsakripisyo na rin siya para sa ikatatahimik ng lahat. Tiningnan niya ang papel nang mawala si Lombard sa harap niya at parang dinudurog na kaagad siya. Makita pa lang ang pangalan doon ng asawa niyang dapat na pumirma para matuloy ang divorce. Baka yun din ang dahilan kaya tahimik na si Terrence at halos hindi na siya kinikibo kapag nag-uusap sila. Naiilang na rin tuloy siya nitong huli at minsan nga naiiwan na siyang nakatulala. Kapatid ba iyon ang puti ang buhok na mayabang? Tanong ni Mildred sa kanya kaya halos hindi pa makita ang pagtango niya. Sumingot si Fiona at kinusot ang mga mata. Matindi kumakainsulto. Kulang na lang ay sukahan ka para lang maiparamdam ang pagkadisgusto. Sa susunod, bubuhusan ko na iyon ng mainit na tubig. Napangiwi pa siya para pigilin ang pagluha. Hindi niya halos malunok sa sarili niya na sasabihan ng kapamilya ni Terrence na may babaeng mas dapat na magdala ng apelyidong dala niya. Hindi naman pagkatao niya ang dinurog noon. Puso niya. Love will seize you. That's what Darwin said to her. That man says for her best friends. Would Terrence do the same for her? Ipaglalaban pa siya noon kung sakasakali o hahayaan na siya sa Pilipinas na lang para magkaroon na iyon ng chance at si Moana. Ate, ano to? Malakas ang boss na tanong ni Carla sa kanya kaya agad siyang lumingon. Hindi na naitago ang pag-iyak niya. Hawak ng bata ang pregnancy test niya at hindi nga niya alam ang resulta noon. Naiwan niya yun sa banyo habang nagmamadali kaninang umaga. Sa sobrang kalituhan ay hindi na niya nagawang i-check ang resulta. Nakatingin si Carla roon tapos ay tumingin sa kanya. May guhit ate. Kinabahan si Fiona pero may excitement din sa puso niya. May pangamba pero umaasam siya na magkakaroon siya ng anak sa unang lalaking minahal niya dahil pihadong si Terrence na rin ang huli. Ano? Halos hindi na niya mabigkas dahil umiyak na siya ng tuluyan. 2 pula pero malabo yung isa. 2 pula? Parang huminto sa pagpintig ang puso niya. It's still positive. Buntis ka.
Ani Aling Mildred kaya napatingin siya sa matanda at nangingiti siya habang naiiyak. Dalawan dapat na ipaglaban ng asawa mo sa atribida niyang kapatid. Ikaw at ang anak niyo. Yun ay kung may mabuo na pagmamahalan sa pagitan niyong dalawa. Kahit nakasunduan lang ang lahat. Ikaw, sigurado akong meron na. Malamlam nang umiti si Aling Mildred pero lalo lang siyang naluha sa sinabi nito. Hindi niya alam. Magagalit iyon kapag nalaman. Sabi noon, doon sa babae na flight attendant ay huwag tatawag at sasabihin na buntis dahil mapapatay lang. Diyos ko, akin lang ang baby ko kung ganoon. Yay! Buntis si ate! May baby na kami! Marlo, may baby na tayo! Gwapo yun sigurado kasi maganda si ate at ang pogi-pogi ni Kuya Bait. Tumatalon, nasigaw ni Carla papasok sa kabahayan at parang nabuhayon iyon, hindi tulad kanina na parang lantang gulay. Kuya Bait? Noon lang niya narinig ang tawag na iyon ng kapatid niya kay Terence dahil parati lang itong tulog at hindi naman sila nagkukwentuhan. Uuwi si Kuya Bait! Sigaw naman ni Marlo kaya parang lalo siyang nalungkot. Saan siya hahanap ng lakas na loob na kausapin si Davis? Ang masama pa ay malaman ng matanda na buntis siya at isipin na ginagamit niya ang bata para huwag nang makawala pa sa apelidong Montefalco. At si Terence? Papatayin siya ni Terence kapag nalaman na buntis siya. Kabilin-bili na noon na huwag siyang papalya. Hindi ngayon na mukhang maayos na ang lahat sa dalawa ni Moana. Maayos na bago pa siya payagan na umuwi sa Pilipinas kaya duda siya kung hindi noon pipirmahan ng divorce papers. 50th congregation is finally over. 3 linggo ng buro sa Terence sa buhay niya at hindi na sila magkatagpo ng ama niya. Kahit na misis niya ay miss na niya. Binalak na niyang kausapin ang daddy niya tungkol sa kasal nila ni Fiona pero wala siyang nahanap na tiyempo dahil ayaw niya na sa cellphone lang siya magsabi. At missing in action naman ang kanyang abogado na inutusan niyang ipagpawalang bisa na ang prenup agreement nila ni Fiona. Ano na ba nangyayari sa mga tao? Ang asawa niya ay hindi na sumasagot sa mga tawag niya at para na siyang masisiraan ng bait. Palakad-lakad siya sa salas ng mansion habang nakapamewang. Wala sa ayos ang suot niyang pang-itaas. Wala siyang pakialam kung anong oras na sa Pilipinas basta tatawag siya dahil gusto niyang marinig ang boses ni Fiona. Ganoon na naman ang naging routine niya. He tried to learn how to trust her. He never called first, though his fingers were so itchy to dial her number. Pati puwet niya ay makati sa tuwing naalala niya ang mukha noon. Makati ang kamao niya tuwing naiisip na baka may umaaligid na doon na lalaki. Pero pinilit niya iwaksi ang lahat ng kanyang masasamang isip. Pinag-aralan niyang pagkatiwalaan ng babaeng kaisa-isa niyang minahal sa tanang buhay niya. Dahil gusto niyang pagtiwalaan din siya noon. What is love if he doesn't have faith and so has trust? Halos 1 linggo nang bihira niyang makausap si Fiona. Hanggang sa nakalipas na 2 araw ay hindi na sinasagot ang mga tawag niya. Nagsimula na siyang mag-alala at para siyang baliw. God damn it! Singhal niya sa cellphone at ibabato na sana iyon pero bulto ng ina niyang napapitlag ang nakita niya kaya napigil niya ang sarili. Ano tang init ng itlog? Biro nito sa kanya pero inismiran niya ito. Hindi ba't nasa congregation ka? It's over. Simpleng sagot niya habang buhol ang mga kilay kaya napamaang ito at parang napaisip. Bukas pa tapos nun sa pagkakaalam ko. Tuluyang lumapit sa Belinda at humaplos sa braso niya. I ended it. I left. He proudly declared. Jesus. Usal ni Belinda at napaantanda pa ng krus. Malalaman nila na tumakas ka. I don't care. I'm going insane. I'm deeply insane. Crazy mother! I'm how crazy! Halos, manigas na ang bagang niya. Oo. Umurap ito sa kanya. Baliw ka na nga. Baka kapag kinontra kita ay magalit ka pa. Sige na. If you're happy calling yourself crazy, then so be it. Baliw ka nga anak. Baliw na baliw. Ngumiti pa ito kaya lalo siyang nabwisit. I can't talk to her. Nanghihina siyang napaupo sa sofa. Si Fiona lang naman ang puno at dulo ng kabaliwan niya. Bakit naman kasi sobra-sobra ang bato ng karma? Lumabas bigla ang ikinatatakot niya. Pinalaya niya si Fiona.
saglit para malaman kung hanggang saan niya kayang mapagkatiwalaan ang asawa niya habang inaasikaso niya ang ginawa niyang gusot sa ama niya. Pero nagkamali ba siya? Mommy, you think she'll leave me too? Theron sounds so sad. Para siyang bata na naiiyak. Kahit na nasa pulong siya ay wala daw ng atensyon niya. Lumilipad sa kalawakan ng isip niya at naluluha siya sa tuwing maiisip na baka ginawa lang na dahilan ni Fiona ang pag-uwi sa Pilipinas para huwag na siyang tuluyang makasama. She called me, but she seemed sad. She was asking for your dad but I told her he was so busy. Umuwi lang ang daddy mo 2 beses pero nagbihis lang. Umalis ka agad. Parehas kayo ni Fiona na hinihintay siya. You know he's busy. Siya ang humahawak ngayon pansamantala ng Prestige dahil may posisyon kang inaaskas sa Dublin. She's not picking up. There's a problem, I know. She doesn't like me. She never did. Umiling siya at nalunok ang laway. Too much pride is bad for your health. Nakangiting hinaplos na Belinda ang panga niya kaya naman sumandal na siya sa sofa at pagod na tumingala sa kisame. For your heart. No, Ma'am. People aren't meant to stay beside me forever. They tend to leave me. I must accept it. Ikinurap niya ang luha. Bakit ganoon? Sanay siya na iniiwanan pero bakit nang si Fiona ay parang walang kasing sakit? No, ano ba ang problema at hindi mo masabi na mahal mo siya? Nakikita ko naman. Ayoko lang pansinin kasi baka mag-alburuto ka na naman. I'm too tired of pain. I'm tired to be rejected. I don't want to speak. I want to prove myself. I want to prove so many things first. I don't want to be like that. I'm so afraid of her. She's so damn powerful and I've caused her too much pain. She said she'd find me self-respect and plan for my downfall. She already did, Mother. And now, she's been ignoring me for days. This is the worst kind of downfall a man could have. Masakit ang loob na daldal niya sa ina. Parang sasabog na dibdib niya sa mga emosyon at kaisipan na hindi niya mailabas. He's still a closed book anyway. Hindi siya makapag-open. Hindi siya makapagsabi ng totoo. Takot pa rin siya sa multo ng kahapon. Takot siyang mahindian. Tumango si Belinda at hinimas ang hita niya. The mayor of Dublin escaped the 50th congregation, all because of his snob wife. What a peculiar title for you, baby boy. That's so epic, darling. Nakakatawa na makita ko sa balita na tumakas ka ng importanteng get-together ni iyon ng lahat ng mga mayors ng iba't ibang syudad dahil lang hindi ka pinapansin ng asawa mo. Nangingiti pa ito pero masama ang loob na yumuko siya. You wanna confess to your dad about you and Fiona? Pumikit siya at sumandal ulit ang ulo sa headrest. This is the best thing to do to start everything right. I want it right. I've been protecting her. That's why I sent her home. But I'd get her soon. Hindi ko na alam ang unahin ko. Si Daddy has been out of sight. My lawyer, where the hell is he? My wife, where is she? Maluha-luha na siya. Here. Turo ni Belinda sa dibdib niya at napatingin siya doon. Saka siya tumingin sa mga mata nito. Look, my baby boy, if I did it to you, doesn't mean she'll do the same. Remember that I wanted attention, love and importance, and your father intended not giving it to me because of your brothers. You're free to show her all those things. You know what? You know what I learned as I turned older? It's to always love without expecting to have something in return. I lacked in that aspect too, but women are truly different from men. We stand tough, but most of the times we're really broken deep inside. Maso yung paliwanag nito sa kanya at sa mga oras na iyon ay totoong ina ang tingin niya rito. Her words gave light to his troubled mind. I know, you're merely like your father, who seldom speaks and not so vocal about what he feels. There's nothing wrong changing that behavior for the better. At least, open up yourself to your wife. Treat her like a friend rather. Open up your fears and what you really feel. Fiona is a very kind woman. I don't know her really until we talked about your desired plan. But that very moment, I knew
She already showed her true identity. No fox attitude in her. Who knows? She has fears too. That's why she's evading you. It doesn't have to be all about your feelings all the time. Try considering the feelings of others, especially your wife's. Parehas lang kayong tao na may pakiramdam. Ngumiti pa si Belinda at talagang gumaan ang pakiramdam niya sa mga pangaral nito. Hindi niya kilala ang nanay niya, sa totoo lang, pero masasabi niya na sa mga sandaling iyon ay ito ang pinakamabuting ina sa mundo. She makes great sense. She speaks beautifully. Terence held his mother's hand and kissed it. Hindi ba ito nag-aalala sa pangungumpisal na gagawin niya sa daddy niya? Come back tonight. Your dad is coming home and you can talk to him. Don't worry, Mother. I'll take all the blame. I never want to get hurt anymore. Let me stand with all the consequences of my plans. No, handsome. Belinda smiled. We'll both face it. If he loves me, he'll understand. Kampanteng sagot nito kaya napatango na lang siya pero napunta sa tiyahin ang atensyon niya nang pumasok ayon sa main door. Lord, your lawyer is here and a parcel from the mail. Iniabot ni Faustina ang isang parcel sa kanya kaya kunot noon niyang tiningnan at nakita niya na galing iyon kay Fiona. Naka-address mismo sa mansyon. Express and delivery at palagay niya ay kailan lang ipinadala. What the heck is that? Halika bruha, gawa tayo ng merienda para sa kanila. Anyaya ng ina niya sa kapatid na tumalima naman kaagad. Sit down, attorney. Terence beckoned his hand and the lawyer sits with a serious face. Hindi niya ito halos pinansin dahil binuksan kaagad niyang envelope at laking panghihilakbot niya nang makita na divorce papers ang mga laman noon galing sa asawa niya. God, hindi niya alam kung tumigil sa pagpintig ang puso niya o bumilis ang tibok noon. Pero iisang alam niya, he's so hurt. Halos mabitawan niya iyon nang makita na nakapirma na doon ang asawa niya at mukhang ipinadala para pumirma siya. He swallowed so many times. He blinked so many times. Nablangko ang utak niya at wala siyang maisip hanggang sa matutop niya ang noo. This is the reason why she's called. Divorce papers? Usan ng abogado pero para siyang bingi. Para siyang itinulo sa kinaupuan ng makapitong ulit na nasasaktan. She's never learned how to like him. Hindi siya nagustuhan ni Fiona kailanman at wala iyong kasing sakit. Kumukurap na nadilaan niya ang labi at hindi na niya napigilan ang pagtulo ng luha niya nang kunin ni Atty. Galvez ang mga papel. Fiona is not only his downfall, she's his death. He was rejected once again. He accepts it. It's his entire fault and he deserves it. Bayad iyon sa lahat ng nagawa niya at lahat ng nasabi niyang masasakit. Kaya anong karapatan niyang masaktan? Hindi niya nagawang tumingin sa mommy niya nang lumabas iyon. May dalang pagkain. Nakayuko lang siya hanggang sa tumabi iyon at tinawakan ng panga niya. Oh, my boy. Nahabag na pahid nito sa pisngi niya at niyakap siya kahit na mas malaki pa siyang dihamak dito. What happened, attorney? What's this? Fiona filed a divorce. The old man declared. What? Gimbal na tanong ni Belinda at siya ay parang pinatay na sa kinaupan niya. Susukuan mo ba siya? Umiiyak na itinaas ulit nito ang mukha niya at parang awang-awa ito sa kanya. Hindi siya nito dapat nakaawaan. That only proves that he's not really a good person. That's why Fiona doesn't want him to be her husband anymore. Would you give up on her like what your dad did to me, huh? Anak? Susukuan mo ba siya? Kumukurap na humugot siya ng hininga sa kaumiling. Handa niyang gawin ang lahat para huwag matuloy ang diborsyo. Kung kailangan niyang iwan ang pagiging mayor para lang makarating siya sa Pilipinas at maasikaso ang asawa niya, gagawin niya iyon. He'll try to change himself. He'll try to open up. He'll do everything for her. Good boy. Don't give up. Don't let it slip away, or else you'll regret. Niyakap siya ulit ni Belinda at kahit paano ay nakakabawas iyon sa bigat ng nararamdaman niya. Hindi niya inakala na darating ang araw na luluhang isang mayabang na katulad niya dahil sa isang babae.
Wala sa kanyang nakakapagpaiyak na kahit na ano o kahit na sino. Si Fiona lang. This was from Guam. That's the country which gives easy divorce as early as 2 weeks, if not contested, and both parties agreed to it. She's been in Guam for 7 days, Terence? Tanong ni Atty. Galvez kaya napatingin siya at parang natauhan. What? Kunot noong suminghod siya. That's the rule, to file an easy divorce. The filing spouse must reside in Guam for a minimum of 7 days. Nakatinginan silang mag-ina. I don't think she'll do that. Iling kaagad ni Belinda. She was busy with her sister and I don't think she would even spend 7 days in Guam just to file a divorce. She knows nothing about those things. Maybe she's consulting someone. Torwin! Gigil na sambit niya at masasapak niyang abogado na iyon kapag nakita niya. Yun ang abogado kaya malamang na iyon ang kinukonsulta ng asawa niya. Huh? Takang tanong ng mami niya pero hindi siya sumagot. Agad niya dinampot ang cellphone na talagang sasapakin niya ang lalaking iyon. Sa oras na iyon ang tumulong kay Fiona na kumuha ng mga dokumento. Kahit na hindi personal na pumunta sa Guam ang asawa niya. If this is not legal, then you can contest. You can ignore this if you want. Tom, I will. I will. Bumalik ang balasik sa katauhan niya at hindi niya isusuko si Fiona nang ganoon na lang. He never has to confess just to be loved back. Maraming paraan na maiparamdam ang pagmamahal at hindi iyon sa salita dahil subok na niya na ang pangako ay hindi lang nababali kung hindi naglalaho na parang bula. I'll kill you! Singhal niya sa linya nang may sumagot doon kaya halos manlaki pa ang mga mata ng ina niya. What is it this time, asshole? Ganti ni Darwin sa kanya kaya halos magkiskisa ng mga ngipin niya sa inis. You've had an illegal under-the-table transaction in Guam to help Fiona file a divorce? Tahasan niyang bintang dito. What? You? Sumusobra ka na sa pambibintang. I don't do illegal transactions anymore since I married my wife. What the hell are you talking about? I don't even know that she filed a divorce. Good luck with that. Don't be such a dickhead, Montefalco. Fix it as early as you can, or you'll miss the great chance of your life being tied to a nice and decent woman like her. Maraming sasalo, kaya huwag kang pakakampante. Gago ka! Gago ka rin! Anito rin sa kanya kaya nahigit niya ang paghinga. Payong kaibigan, don't let your stubbornness and your pride ruin everything. Open up, man. She's your wife and not a porcelain display. I'll go back to sleep. You idiot! Binabaan siya nito ng telepono kaya lalo siyang nanggigigil pero nakatatak naman sa isip niya ang sinabi nito. Minsan na siya nitong pinayuhan at nizil. Kaya alam niyang higit kanino man ay parang nauunawaan ng dalawa ang pinagdaraanan niya. Kung hindi si Darwin ang kumuha ng divorce papers. Sino? Where's Leander? Palilipurin ko siya papunta sa Guam. I want to investigate who did this. I want to make sure that Fiona never went to Guam. I want to know who's responsible for trying to ruin my marriage. Galit siyang tumayo. Malaman niya lang kung sino ang ulo na lahat ng kalokohan ng diborsyo ay baka talagang pugutan niya ng ulo. Naglakad siya papalabas ng pintuan. Hanap si Leander pero laking dismaya niya na si Moana na naman ang bumungad sa kanya. Terence. Tinangka siya nitong hawakan pero para siyang napapaso na napaatras. What? Singhal niya. I have a life to manage, so manage your own. Stop staining my image, for I'm trying my best to be good. I want to be good for my wife. If you don't get it, and you don't want me to speak nicely, I'll speak roughly. Stay the hell away from me. So ano sa chismis? I want a peaceful life with my family. Just be your father and finish your studies, Moana. You're making me sick. Tuloy-tuloy nalitan niya rito kaya umiiyak na yumuko ito. Mas masakit ang nararamdaman niya. Mabuti nga rito at nasasabi niya ang totoo. Nasa loobin niya pero kay Fiona ay hindi. Tinalikuran niya ito at wala siyang pakialam dito. Parati na lang itong dumarating na nakamaskara na parang anghel pero hindi naman pala mapagkakatiwalaan. Salip na tulungan siya nitong maging maayos ay parang ito pa mismo ang balak na sumira sa kanya. Napatigil siya sa paghakbang nang maalala niya si Lambert.
Hindi kaya ito ang nagsabi sa lalaking iyon ng totoong estado ng kasal nila ni Fiona? Ito lang ang pinagkakatiwalaan niya at baka sa inis nito na tuluyan niyang binaliwala ay nagkwento sa hudas niyang kuya. If it happens that he finds the truth, Moana will be so sorry. He'll shut this girl out of his life forever. Leaning in on the wall with his hand in his pocket, Terence couldn't do anything but sigh from time to time as he waits for his dad. Tularo siyang nakasandal ang ulo sa pader at nakatitig sa kisame, para siyang bata na naghihintay sa principal ng buhay niya. Kuya, agad siyang napatingin sa dulo ng pasilyo dahil tinawag siya ni Leander na kanina pa nawawala. Nalukot ang noo niya at napasimangot sa halip na magalit. Saan ba ito nagpupunta? Looking for me? Ano yun pa sa kanya at tumayo ng formal sa harap niya. Where have you been? May sunundan lang. Kibit balikat nito kaya umarko mga kilay niya. Woman? Men? Laglag ang panga ni Terence pero natawa lang si Leander sa reaksyon niya. Bakla na ba ito? I don't know what Kuya Lambert was up to. Why? Bumalik ang gatla sa noo niya. Hindi naman ito chismoso sa pagkakaalam niya. Is he a drug lord now? That asshole is so eager to open his lead mine. In my ass. Umigting ang panga niya at naiiling. Inintay niya magsalita iyon sa ama niya tungkol sa kanila ni Fiona pero inugatan na siya ay hindi siya ipinatawag ng daddy niya. Sa daldal ni Lambert, hindi malayong magsumbong iyon kahit nasa telepono lang, kung personal na hindi makausap ang ama nila. I saw him the other day when I went to this restaurant to grab some orders for Aunt Belinda. He was with Moana's father and they were fighting about something. Lumipad ang mga mata niya sa pinsan at naging kakaiba ang titig niya rito. Does Leander smell something foul about Lambert and Moana's dad? Forget that. I'll in-charge another person to find out what's happening. Napatigil siya sa pagsalita nang bumukas ang office ng daddy niya at lumabas doon ang abogado. Hawak ang cellphone. You don't have to send Leander to Guam. I have contacts. We can trace if your wife really stay there for a week. Ano yun sa kanya? And how long will it take before I get an answer? I'm itching to fly and grab my wife. Parang bubulwak sa ulo ang pasensya niya at gusto na nga niyang pirapirasuhin ang katawan niya. Paliparin papuntang Guam ang isa. Ang isa ay maiwan bilang mayor. Ang isa ay lumipad papuntang Pilipinas at ang natitira ay alamin ang transaksyon ng kapatid niyang tanga sa businessman na ama ni Moana. Tomorrow? Tomorrow? Gimbal na tanong niya. Titimbuang siya sa paghihintay. Parang ang tagal ng bukas. Kahit na hindi iyon magagawa ni Fiona, gusto niya pa rin makasiguro.